Simulan natin ang ating paglalakbay sa Pangasinan, a coastal province of Ilocos. Ang probinsyang dinadayo dahil sa kanilang pamosong bagoong, bangus at puto. Aakalain nyo bang may itinatago rin palang culinary gem na papasalang sa mga matatapang ang sigmura? Pag sinabi ba natin kinigtot, ano bang ibig sabihin nito? Ibubuhusan natin ng yung ng pinespos. Yung pespes. Apo. So sibuyas, konting bawang. Pag pespes tayo tongkat, ito yung nasa intestine po Oo. Ang talagang ginagawa natin dito, Sir Itongkat, yung sauce yung niluluto natin. Saka ibinubuhos doon sa pinakakarne. When. Wah! Naala ko. That's it, pansit. Yung pait nung paspas, tapos yung bite nung ating sibuyas na hilaw, tapos yung timpla ni Sir dito na kwan. Simple lang. Asin paminta lang to, Sir, no? Parang considered half-cook yung ating meat. Malambot na malambot pa siya. Punta naman tayo sa karating nitong probinsya, ang Nueva Ecija. Dito sa Rice Granary of the Philippines, bukod sa pagsasaka ng palay, namamayagpag din sa kanilang agrikultura ang pagtatanim ng ampalaya. Dito natin nakilala ang vlogger na si Maki Moto na ipinakita sa atin kung paano naging trending ang gulay na ito sa kabuhayan niya. At para sa foodies na hindi paborito ang ampalaya, ito ang recipe na paniguradong kukumbinsi sa inyo. So we have here yung ating aromatics, tomatoes, onions, and of course yung ating garlic. We also have here grated ginger. Siyempre, meron tayo dyang sili para mas maangas yung ating putahe. So mainit na yung pan natin. Unahin na muna natin yung ating panggisa. Next up, yung ating onions. And finally, yung ating garlic. So habang gumigisa yung ating sibuyas, bawang at saka kamatis, lagay na lang din natin yung siguro mga 2 pirasong sili. Sili, saka yung ating luya. And then, yung ating cumin powder. And curry powder. And then, yung ating gata. Then we'll just season this with some fish sauce and brown sugar. So nag-reduce na yung ating pinaka-sauce, yung curry na may gata natin. Pinalalaputan ko muna ito bago ko i-totally transfer yung ating ampalaya. Ilalagay lang din natin yung talbos ng ampalaya. Maraming beses na tayo nagpabalik-balik sa Pampanga. At talaga namang napatunayan natin na ito ang culinary capital of the Philippines. Maliban kasi sa kanilang husay sa pagluluto, may malalim na kasaysayan ang kanilang mga pambatong putahe katulad ng sisig. Way back like in the 1700, there's this Kapampangan Spanish dictionary written by a Spanish friar, Fraile Bergaño. The word sisig is already mentioned there, and it is defined as a salad served with a vinaigrette. It's usually given to a pregnant woman craving for something sour. Pero yung sisig nung araw is actually a snack. Talagang pinapapak mo yon in between meals, or nagka-crave ka lang, or just to satisfy your hunger. Sa kusina ng kanyang restaurant, sinample lang tayo ni Sir Cloud Tayag ng kanilang OG version ng sisig matwa. Pagkukuluin to, palalambutin, the usual thing, sibuyas, asin, paminta, tapos bay leaf.
And the secret ingredient in boiling the pig's ears, pineapple juice. So, we all know that pineapple is a natural tenderizer. So, iikli yung boiling time mo. Sibuyas, konting asin, sili, paminta, suka. Asin generous, swimming in vinegar. Tapos ako, lalagyan ko konting kalamansi. Tapos ito. Pastillas at chicharon, ilan lang yan sa mga produktong tatak Bulakenyo. At kinilala rin sila para sa kanilang orihinal na kalakal, ang sukang paumbong. So ito na po, dito na po ulit mag-uumpisa yung cycle. Ayan, makikita natin, nagkakatas na siya agad. Tapos type ko na po yan, pwede na po nating sabitan yan ng Bukas pa. container. Bakit po? Bukas pa ng umaga. Kasi kung minsan, may kasi yung mapaitan. Yung una, okay. Pagka nakuha na gaya na yan, nakuha ko na yan, diretso na sa tapayan na yan. Amoy paraiso. At kapag naburo na ito ng mabuti sa tapayan, pwede mo na itong gawing sausawan ng mga paborito mong fried food. Game po. Ito, yung lumpia po. Unahan ko na kayo sa lumpia. Gamit ang sukang paumbong, magluto naman tayo ngayon ng isang putahing sikat dito sa Bulacan. Isa sa mga signature dishes ng Bulacan is yung tinatawag nilang serkele. Tinuguan ito, pero yung version nila originally is gumagamit sila ng karne ng baka. So yun lang yun yung dish na tatry nating i-replicate. And one of the things na I think kailangan gamitin when you're doing a dish dito mismo sa paumbong, kailangan gumamit ka ng paumbong na suka. For our serkele, gagamit ako ng tuwalya, of course. And tumbong. So ito yung pinaka-large intestine. Nahugasan na rin natin ito ng maayos. And sa pagpapalambot nito, lalagyan ko lang din ng sukang paumbong just to remove lang siguro yung excess na funk niya or lansa. And of course, we're gonna add in some aromatics, of course. We have ginger and yung ating garlic, onions, paminta, yung ating asin. Dadagdagan lang din natin ng tubig. And we will use pressure cooker. Tapos lulutuin natin to for approximately mga an hour to an hour and a half. So na-pressure cook na natin ito for more than 1.5 hours. Kita natin yung texture niyan. Ayan o. Fork tender na. Yung ating tumbong naman or yung ating large intestine. Malambot na rin. So we have there our pan. Lagyan na natin ng oil yan. Our ginger. Let's add in our onions. Garlic.
Hatiin ko lang into 2 portions. Lagyan na rin natin yung ating sili. Now for our first version, ito natin may isang kutsa, yung laman loob ng ating baka. We're gonna add in yung ating beef blood. Para lang din pang tanggal doon sa funk or lansa na meron yung dugo, maglalagay pa tayo ng mas marami pang sukang paumbong. And then let's season this with sugar and soy sauce. So hayaan lang natin tong maluto. And then we can focus on our next version, which is yung serkele na hindi gumamit ng animal blood. Gamit ang laman loob ng baka na pinakuluan natin kanina, nagpapatuloy ang paggawa natin ng serkele, ang dinuguan dish ng mga Bulakenyo. Kung sakaling hindi ka kumakain ng dugo ng hayop because of dietary or religious reasons, sinimulan na rin natin gawin kanina ang isa pang version. At imbes na dugo ang gamitin natin, ito ang pwede natin gamiting substitute. Instead of using animal blood, we will be using yung dark soy sauce. Compare doon sa light or yung type ng soy sauce na meron tayo dito sa Pilipinas, we normally use this ingredient to specifically darken yung aming dish. Mas maganda pa sa kanya, kahit damihan mo yung ilagay mo, hindi niya pa aalatin yung dish. So more on color purposes lang talaga ang rason kung bakit namin ginagamit itong type ng soy sauce na ito. So kita nyo ganyan, imagine niyo wala pang isang kutsara ng dark soy sauce yung nailagay ko, pero yan na yung shade na naibigay niya doon sa ating dish. Hindi man totally black yung magiging kulay niya, but again, if you're going to make it a substitute doon sa serkele or dinaguan, I think yung gantong shade papasa na rin. You can just have to simmer this siguro longer para mas manuot or pumasok yung kulay ng dark soy sauce natin. Samantala, para naman sa ating serkele, pwede nyo rin itong dagdagan ng stock kung gusto nyo itong maging mas masabaw. We're just adding some sugar and of course, sukang paumbong. Our next stop, Laguna. Ang probinsyang markado sa kanilang wood carvings at masasarap na pampasalubong. May ipinagmamalaki ring recipe na nagmula sa bayan ng Victoria. May ilang parte sa Rizal na sikat yung bibi or itik dish nila doon, which is yung kinulob. Nakita natin pag-gala-gala yung mga itik ni Sir Maki dito. Might as well, gawa tayo ng sarili nating version ng kinulob. Lagay lang din natin yung balunan. And of course, yung ating bawang. Yung ating bay leaves o laurel. Optional, star anise. Lagyan na lang din natin ng peppercorns. And yung ating toyo. Lagyan na lang din natin ng brown sugar. And some salt. So hayaan lang natin tong kumulo hanggang lumambot yung ating pato. Siguro this would take us around 1.5 to 2 hours. And then balikan natin, saka natin siya di-deep fry. Saktong-sakto na, napakalambot na nung ating pato. Tatabi muna natin siya para makapag-rest. At the same time, mag-reduce din yung sabaw. Siya rin gagawin natin para pinakasara-sara niya mamaya. And dyan din natin lulutuin yung ating side dish. And yung ating side dish naman,
makulay na festival, makasaysayang mga simbahan, at kakaibang tradisyon tulad ng umpukan o tagayan. Ano man ang hinahanap mo bilang turista, matatagpuan mo yan sa Quezon Province. As we explore some of their signature products and delicacies, narito ang 2 recipes na magbibigay pugay sa kanilang lalawigan. Para ma-elevate natin yung paborito nating longganisa, bibigyan ko kayo ng isang magandang approach. Gagawa tayo ng Lukban Longganisa Bake. So ito yung ating Lukban Longganisa. Masarap na siya as is. Ipapatas lang natin yan doon sa ating tray. And then, yung iba pa nating ingredient. Mix lang natin to. Saka natin ipapatas doon sa ibabaw ng longganisa natin. Patungan natin din ng cheese. Uulitin lang natin ang proseso sa susunod na layer ng ating longganisa bake. Now for this step, this is optional. Pero gagawin lang natin siya para lang mag-pop yung taas ng ating bake. Gagawa lang tayo ng parang pinaka-crust. So ito yung ating mozzarella. Parsley. Lagyan lang natin ng breadcrumbs. So irarab lang natin yung ating parsley doon sa ating breadcrumbs. Saka natin ihahalo sa mozzarella. Siyempre, parmesan. Bibake lang natin to for about mga 45 minutes to 1 hour. Pwede na nating serve. Partner ito ng kape, tsokolate, kahit tsaa. Pang merienda, perfect na perfect. Pero naisip niyo na ba kung anong magiging lasa ng isang tinapay, lalong-lalo na ng pinagong, sa soup? So for our next dish, gagawa tayo ng pinagong soup. Ito yung magiging base ng ating soup. At hahaluan lang natin to ng minced pork, tsaka bawang. So basically we have here our pan. Lagyan lang natin ng kaunting stock. Saka natin ilalagay yung ating meat. Yung prosesong ginagawa natin ngayon is basically pinapar cook natin yung ating ground pork. And at the same time, nire-render natin or pinalalabas natin yung mantika. So at this point, nakikita natin medyo lumalabas na yung mantika niya. Perfect time para ilagay na natin yung ating bawang. Then, dedeglaze lang natin ng konting tubig. Pira-pirasohin ang pinagong habang hinahalo sa sabaw. Kasunod nito, pwede nang ibuhos ang stock. Kung mapapansin niyo, after natin ilagay yung ating pinagong,
nagbago yung consistency ng ating sabaw. Naging mas malapot na siya. Okay. Adjust lang natin yung seasoning. Tignan natin muna. Okay. Konting patis. Siyempre, paminta. Pwede nyo rin lagyan to ng toasted garlic. So less than 15 minutes, meron na tayong masarap na sabaw. Tumawid na tayo ng karagatan at mamasyal naman sa Central Visayas. Welcome to Bohol! Hindi rin papahuli ang mga Boholano sa culinary scene dahil dito, matitikman mo ang takla o snapping shrimp at ang ube kinampay. Here in Bohol, when we say takla, pag niluluto siya, very best po siya for na may halong gata. Gata talaga. Kung hindi man sa gata, may tinatawag kami dito na pinauga. Pinauga. Meaning, dried lang siya. Minced lang siya sa oil, garlic, tapos yung takla. Plain lang, tsaka salt. Okay, parang Tapos, salt, pepper lang. siya na Okay. So, hindi kadalasang sineserve ang takla Yes. ng may sabaw? Yes po. So, kamayin ko na lang po. Oo, ako, magkakamay Sige ako. po. Para Kasi, may enjoy natin yung takla pag totoo. kinakamay. And for this dish, hindi ko na siya nilagyan ng rice. I mean, for Yep. the serving. Kasi ayan. May ube na. Ube, oo. Mahusay din ang mga kababayan nating Bisaya sa pagluluto ng mga putahing gawa sa gata. Dahil dito nga sa Bohol, mapapa-extra rice ka kapag natikman mo ang kanilang halang-halang. Now, habang sinisir natin yung ating chicken, season ko lang to ng fish sauce. And prepare na natin yung ating aromatics. So, lagay lang natin yung ating mga aromatics. Literal na magpapabango doon sa ating putahe. So, inuna ko na yung tanglad. Habol na natin yung ating ginger. Onions, of course. Then, yung ating bawang. We're just gonna add in some chilies. And then we're just gonna pour in yung ating kakanggata. All we need to do now is gently simmer ito. So, I'm gonna cook this siguro at least 45 minutes hanggang fork tender yung karne. Then, pwede na mag-serve. Finally, the last stop of our food adventure happens in the crown jewel of Mindanao, Davao. In this cultural and culinary diverse province, susubukan natin gumawa ng version ng kansi, a one-pot dish tampok ang prutas na batuan. We will be using batuan as our souring agent. So literal to, bulalo na maasim. Another characteristic ng kansi, it should be on an orange-ish hue. We're gonna sear our meat. Once na na-sear natin yung ating beef shank, pagsasama-samahin lang natin yung iba pa nating ingredients, lalong-lalo na yung ating langka. Yung langkang panggulay, hindi yung hinog. And then, of course, yung ating aromatics, onions, ginger, and lemongrass. And then, isasama na rin natin sa pagpapalambot yung ating batuan.
Ano? Where have you been? Di ba? I like sour food kasi. So this is perfect. Perfect.